Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinagawa na ang pre-trial conference ngayong Huwebes ng umaga para sa nalalapit na impeachment hearing sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang proseso ng botohan sa impeachment. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Ilang linggo bago ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at dalawa pa umanong paglabag sa konstitusyon. Nagsimula na ngayong Huwebes ang pre-trial proceedings ng Senado. Alas 9 ng umaga ang schedule ng pre-trial conference na dinaluhan ng legal team ni Duterte sa pangunguna ni Attorney Michael Powa. Pinangunahan ng pagpupulong ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. kasama mga Deputy Clerk of Court. Dumalo rin ang House Prosecution Team sa pangunguna ni Representative Jervy Luistro at mga pribadong piskal kabilang si Attorney Lorna Capunan. Sarado sa publiko at media, nagsisilbing unang pagpupulong ng dalawang panig ang pre-trial bago formal na magtipon ng mga senador na magsisilbi namang hukom sa impeachment court. Ginagawa ang pre-trial conference para mapagkasunduan at mapasimple ang mga isyong tatalakayin sa kaso. Tinutukoy din sa prosesong ito ang mga ebidensya at mga saksi na ihaharap, pagtatakda at pagsasapinal ng mga petsa ng paglilitis at maresolbang iba pang mga usapin para maging patas at mabilis ang pagdinig. Ayon sa mga panig na dumalo, bagaman natural na magkaroon ng kaunting tensyon. Usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagtatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. Maaliwalas ding lumabas ng pre-trial room ang House Prosecution Panel. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, nananatili ang heightened security measures sa labas at loob ng Senado. We have an assessment of the environment. And then from there, we look kung we can tone down the alert. Pinag-aaralan na rin ng OSAA ang seguridad na ipatutupad sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Sa kasalukuyan kasi, itinuturing pa rin ng OSAA na may banta sa seguridad sa Senado. We held a interagency security coordinating conference. So it's going to be a continuing PPT. So doon namin titignan kung paano kami mag-deploy ng mga tao inside and outside of the Senate. So kung kinakailangan, dadagdag tayo. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ng Senado sa kung sino ang magpe-preside sa impeachment hearing. Ito'y matapos ang impormasyong si Senator Chis Escudero umano ang napupusuan na tatayong presiding senator. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? Hanggat wala ani ang pinal na desisyon ng mga senador, ayon sa konstitusyon, Senate President ang magpe-preside. Sinagot din niyang panawagan na babaan ng pamantayan para makonvict o mahatulan ang nililitis ng Senado. Hindi kasi makadadalo ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. 2/3 of all members, no? That's is 16. So in my opinion, we have to follow the Constitution. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 na senador para mahatulang nagkakasala ang Vice Presidente at matanggal sa tungkulin kasama na ang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang halal na posisyon. Matatandaang noong Mayo, inaprubahan ng Kamara de Representantes ang impeachment complaint labang kay VP Sara kaugnay ng mga paratang na graft, korupsyon at umano'y planong pagpaslang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Formal na magsisimula ang pagdinig ng impeachment trial ni VP Duterte sa July 6. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.